ng loob doon po sa may mga karamdaman. Katotohanan po lamang ang aking ituturan. Nang ako po ay madako sa banal na dambarang ito, wala po akong karamdaman. Malakas po ang pangatawan. Ang aking kabiyak ng puso, ang siya pong may karamdaman, at siya po ang ginamit ng ating Diyos Amang Dakila, kung kaya ako'y naririto. Habang nagtatagal na ako'y napapalapit sa ating Diyos Amang Dakila at sa ating Panginoong Hesukristo, nandun po ang pagsubok o pagdadalisay sa akin. Di niyo po na itatanong nang ako po'y bago-bago rito, nakatulad niyo rin pong tagasunod. Naroon pong dumugo ang isa kong mata. Pero yun po hindi ko po ika nga po kinawalan ko ng pag-asa sapagkat napagninilay na rin po ako sa mga sandaling iyon sa aking pong pagninilay. Kung hindi nga ba ako ipagkakalooban ng karamdaman, paano ko pong malalaman na ako'y magiging matatag sa pagdating ng mga pagsubok at padadalisay? Hindi lamang po yung mga kapatid ang umubot sa akin na pagsubok o pagdadalisay. Paulit-ulit ko po ipinangangalandakan po sa inyo. Ako po humihingi ng pasintabi sa mga nagsisikain po sa araw na ito. Nag-blow po ako ng dugo, nagdumi po ako ng dugo. Sa matuling salita, kuya hambing po tayo tsuka, pero kaiba. Subalit, hindi po ako, ika nga po, nangamba o ano pa man ang aking kabiyak ng puso. Parang nawala po siya ng pag-asa. Nung gabi pong yaon, ibig niya po akong dalhin sa doktor. Ang sabi ko po, hindi na. Kaya ko. O sige, gumaya ka, tara kay Apo. Hindi rin ka ako bukas ng lahat. Si Apo ay namamahinga sa sandaling ito. Nag-intay pa po kami ng kinabukasan. Pag halimbawa po, eto na naman, dudual, may kasama na naman. Ganon din po. Hindi po ako natakot. Sapagkat, ika nga po, ano magiging kabuluhan ng aking pagparito kung panghihina ako ng loob? At paano kung makapagninilay na kung gaano nakatatag na kilalanin ng ating Diyos Amang Dakila? Alam niyo po kahapon napakaganda ng tema, hindi nga lang po nakapagbahagi. Katapatan po ang tema kahapon. Ayos, sabi ko sa sarili ko, tamang-tama ka ako sa akin, katapatan. Kasi po, kaya nasabi ko, tamang-tama sa akin. Nang ako po'y dumulog kay Apo, mga bandang po siguro mga alas 11 na tanghali. Apo, yung pong naramdaman ko, nilabas ko po ka ako'y ganon. Ha? Ganun banal espiritu sa tao ni Apo. Sinubukan ako ng banal espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo. Kapatid, baka gusto mo magpa-doktor ka na. Dahil matagal na rin kayo naramdaman mo yan. Ang sabi ko, hindi. Hindi na po, Apo, sabi mo. Ikaw ba ikay nananalig na gagaling ka sa dakong ito? Opo, sabi mo na. Kung kaya ako nasabi, napakaganda ng tema kahapon, yung katapatan. At yun po ang pinanghahawakan ko magpahanggang ngayon. Ang ating pong mahal na Panginoong Hesukristo at ang ating Diyos Amang Dakila sa ating nakatunghay. Hindi po ako lumulunok ng anumang uri ng gamot na ikay nireseta ng doktor. Liban sa dahon-dahon. At sa hinatol ng ating mahal na Apo Conching na dahon ng ikmo. 3 piraso matapos kumain ng hapunan. Sa tuwin ay ganun po ang ginagawa ko. Magiging sinungaling naman po ako sa inyo kung sasabihin ko sa inyo, ako'y magaling na. Hindi pa rin po. Mga buhay na patuto po ang aking mga kapatid na nakasama kung saan ako may handaan. Inggit na inggit nga po ako kay kapatid na Marlene. Pag kami po nakaharap na sa pagkain, ang sasarap po nilang magsikain. Samantalang ako po, parang sinasakal po ang aking lalamunan. Gusto ko pong kumain.
Pero hindi po ako. Nang magpunta po ng Batangas, nagkakainan po sila. Ako titingin-tingin. Hindi ko po maubos, maisip, ba't nakakagano ng sarili ko? Pag nakarap na ako sa pagkain, ang ayaw ko po, tikman man lang. Napakahirap po ng ganun palang may karamdaman. Subalit, nagpapakatatag po ako. Sabi ko nga, sa totoo lang po na itatanong ko sa sarili ko, dahil ito pong karamdaman ko, matagal na po ito. Halos, hindi po kulang sa 10 taon na. Sumasabong pa lang po ako, naramdaman ko na ito. 8 taon na po kami ng kabiyak ng puso ko sa nabanang ito. Magpahanggang ngayon po, dala-dala ko. Ang ipinagtataka ko po sa aking sarili, kung bakit pag naroon ako sa amin, at kung ako nga po nasa tuwin na nasasabi ko, masusupresa ako ng aking mga kapatid. Talaga pong para po akong lugmok. At dito nga po, pagdating dito, iisipin po ng marami. Wala akong karamdaman. Subalit ang totoo po niya, may karamdaman. Buhay na patutuo po ang aming makasama si Kang Guido. Pag kami magkukwentuhan at nagpupusa na po ako ng butil-butil, uuwi na po ako sa amin. At doon magpapalipas ng sakit ng aking naramdaman. At ang aking kabiyak ng puso po, sa totoo lang, takang-tako po siya sa akin. Sa lahat daw po ng nakita niya may karamdaman. Bakit nakukuha pong nakatulog? Ganoong may karamdaman ako. At sabi din po ng isa kong anak na panganay, tatay, ganon. Nagdadahilan ka lang yata sa iyong karamdaman. Ay, ganon. Bakit mo naman nasabi? Sabi ko gano'n. Kasi pag nasa dambana, kung makasayaw daw po ako, halos ubos todo. Totoo po yun. Hindi naman po sa pagyayabang. Sino man po rito na ika nga po na narito po sa dambana. Titindig po kaming dalawa sa harapan. Kahit po siguro, anong haba po ng ating pag-join for song, hindi po ako nakakaramdam po talaga ng kapaguran. Ang doon na ako'y sumisigaw pa po ng paawit. Yan po ang pinagtataka ko sa aking sarili. Magpahanggang ngayon po, totoo lang po, sumasakit pa po ang tiyan ko. Pasaka-saka po yan, sumasakit. At ang pagmamanas po ng aking handong pa rin po siya. Pero hindi po ako nawalan ng pag-asa o ano paman sapagkat ika nga po. Ting maalala ko ang sinabi ng Banal na Espiritu sa katawan ng ating manapakunjing. Yun po ang aking pinanghahawakan. Magpa-doktor ka na. Isa lamang po ang sagot ko, hindi po apo. Kailan nga lamang po, narinig ng ating kapatid na Edith na tinuran ng mahal na apo. Bagamat ika nga po, hindi ko po mabigkas kung ano yun. Pero si kapatid na Edith, alam po niya yung tinuran ng Banal na Espiritu sa katawan ng apo. Ika sa akin, kapatid na Edith, kapatid, alam ba yung tinuran ng mahal na apo? Hindi nga eh. Sabi nga, ba't sumagot ka? Ayaw mo. Alam ba ika, ang po lang sabihin, sisilipin po yung loob ng tiyang ko upang makita ko talaga kung ano ang karamdaman. Pero nanindigan po ako sa kung ano po yung sinagot ko nung una. Magpahanggang ngayon, yun at yun din po isasagot ko. Na ikaw ba gagaling sa dakong ito? Opo, yun lang po yung sinasagot ko. Hindi ka pa magpa-doktor, hindi po. Sa tuwin na yun po ay dinodoktor ko. Siyang tinutugong ko sa ating mahal na apo. Doon po ako nangahawakan sa sinabi ko, ako'y gagaling dito. Hindi ko naman po yung pinangungulagihan ang mga binigkas kong yun. Saan man ako po maroon, kahit na ika nga po, sumasakit-sakit ang tiyang ko, nandun pa rin po ako. Yung para po sa akin na ipagkakaloob ko po sa ating Diyos Amang Dakila at sa ating Panginoong Hesukristo. Sa tuwing mo pong maghahayo at hindi po ako nakakasama,
Sa totoo lang po, ika nga po, hindi naman ako sumasama ang loob ko. Kasi po, katulad po ng nausal ko, nais ko pong makapagdulot ng galak sa kalooban ng ating mga kapatid na may mga karamdaman. Kahit sa pamamagitan man lamang ng aking pagjo-joyful song, sa aking pagsasayaw. Kapatid ko po, nakapag ako'y dumindig sa inyong harapan, Yung po nakakaunawa at nakatanggap ay may galak ang puso sa nakita nila sa akin. Magpahanggang ngayon po, mga kapatid, hindi ako nawawala ng pag-asa. Na ang aking karamdaman, totally mang hindi magaling, subalit ang aking pakiramdam po ay magaling na ako. Sapagkat, ika nga po, marami po akong pinanghahawakan na salita mula sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos na dakila. Isa na puro ng magpakatatag at huwag matitinag. Magpakasipag sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. At tatamuhin po natin ang buhay na walang hanggan. Sino nga po ba ako ngayon? Ako po nga ang iyong abang kapatid na tuwirang kumilala sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang Dakila. Maraming salamat po. At muli magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat kapatid sa paglalahad mo sa katotohanan sa iyong buhay na sa dating buhay, isa po siyang sugarol. Ngunit ngayon, isinusugal niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kahanga-hanga po ang mga tulad nilang kalalakihan na nagtitibay sa ating Panginoon. Kaya ang susunod ko pong tatawagin muli, isang kapatid naming alagad. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para kay kapatid na Ray. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Tema, sino ko noon at sino ko ngayon? Amen. Ako po ay isang karpintero noon ng panahon. Isang lasinggero. Naging pangulo po ng samahan ng Sabado night. Pero sa kabutihan po ng Ama, dahil mahal niya tayo, binigay niya po sa akin yung buhay na payapa. Pero umpisahan ko po sa umpisa na kung paano ako naging karpintero hanggang sa napunta sa dambanang ito. Ako po, nasabi ko nga sa inyo na ako isang lasinggero, isang karpintero. Mayroon po ako naging tao na mga nakasama, pagka hindi po sila uminom, tinatanggal ko sila. Lahat po ng nakikisama sa pag-inom, kasama ko sa trabaho. Hanggang sa... Kasi ang aking asawa po ay naunang naging alagad. 2007, na isasama na po niya ako dito pagka walang trabaho. Hanggang sa nakakasama po ako sa pag-vigil. At ang asawa ko, choir. Noong 2007 po na anniversary, ako po ay siyang miyembro din ng choir sa parokya, na napasama po kami dito na magbigay ng awit, kasamahan po ng mga choir ng Divine. Kaya sabi ko, parang masarap dito. Ganun po ang nararamdaman ko. Pero sa kabila po noon, kasi kung mga hanap buhay ko sa labas, kung saan ako nakakarating, ang pangkaraniwan po, pagka bago ang trabaho, bago pakikisama,
bagong inuman na naman. Ganun po nangyayari. Kaya hindi po basta-basta nakaiwas. Pero dumating po talaga yung siguro, sabi ng ama, baka sobra na ako. Binigay niya po ako ng talagang kumbaga, yung katapusan na. Nagkainuman po kami sa Dalayap hanggang nakarating kami ng Mangga. Tapos nakarating kami ng Bahay Pari. May nakainuman po ako taga Mangga, hinatid ko sa Mangga. Nung pauwi na ako, nakatulog ako hanggang sa nagising ako sa Sagrada na. Sa ospital po. So, nung pagkagising ko na Sagrada ako, sabi ko, ba't andito ako? Sabi ko sa asawa ko, na-aksidente ka. Sabi ko, uwi mo ako, punta ako kay Apo. Yun po nangyari, dinilan po niya ako dito hanggang sa nakita po ng Apo kung ano yung kalagayan ko. Pero sa sinabi po niya, sa magtiwala ka lang. Totoo po sa sarili ko talagang doon pa lang gusto ko na pumunta rito. Kaya noon po na nagsimula na hanggang 5 araw ako nagpupunta rito na yung diretso. Nararamdaman ko na po yung kagalingan. At unti-unti pati yung puso ko nalinis, kaisipan ko nahugasan. Yung pong masamang gawa, pinagsumikap ako makalimutan. So nangarap po ako maging alagad dahil tinigilan ko na po yung pag-inom. Nangarap po ako maging alagad. Tuwin na po, pagka nag-vigil ang kawandos, kasama na po akong pirmi na bago po mag-umpisa ang vigil, dumudulog po ako sa Ama, sana po ay pagkalooban yun na aking maging isang alagad. Na maranasan ko po kung makapaglingkod sa iyo. So, sa tinagal-tagal po ng panahon, dumating na po yung takda. Nabasbasan po ako ng December 16, 2011. Papuri pasalamat po dahil natanggap po ako ng Ama na mapasama sa kanyang ubasan. Lubos-lubos po ang kalaking kaligayahan. Kaya sa ngayon po, dati baso hawak ni Ray. Ngayon po, rosaryo. Kaya, hindi ko naman po sa pagmalaki. Pero sa sarili ko po, ayaw ko ipagsigawan na ginhawa ang buhay ko sa ngayon kaysa dating buhay ko. At simula po noon, yung hanap buhay ko, iniwanan ko na rin. Kasi ika ko nga po, nangarap ako maging isang alagad. Iniwanan ko na rin po yung hanap buhay ko. Pero sa totoo po, hindi ka panipaniwala. Noon may pera ako. Ngayon may pera din ako. Pero hindi napapagod ang katawan ko. Nakakapagbigay pa ako ng tulong sa kapwa ko. Kaya sa totohanang masasabi ko po sa lahat, subukan nyo po, gayahin nyo ang naging style ko na mangarap na maging isang alagad. Mapakasarap po, napakaginawa ng pakiramdam. Dati kapag hindi ka nakainom alak, mahirap matulog. Isa ngayon po, kung ang problema, dating, bayaan mo, lalapas din yan, basta bahala mo. Napakasarap po matulog pag wala kang iniintinding problema. Kaya po sa tuwi-tuwi na, basta ngayon papurit, pasalamat lagi ang nababanggit ko sa kanya sa pagkagising bago matulog, na sana po wag niya na tayong pabayaan, akong pabayaan na malayo sa kanya. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Nakakagalak naman sa puso. May natutunan po ba kayo? Di po ba kasarap makinig sa bawat tumitindig sa harapan? Dati, baso ang hawak niya, ngayon po rosaryo na. At napakapalad po niya, nagmithing maging alagad. Subalit hindi po lahat ng nagmimithi nakakamtan. Sapagkat kilala po siya ng Ama, kaya't mapalad siya. Nabilang po siya sa dakong ito. Kaya, salamat Tito Ray sa paglalahad mo sa iyong buhay.
Bago po ang lahat, nais pong batiin ang mga kapatid naming nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa araw na ito. Happy anniversary po, kapatid na Dory, Mami Beth. Happy anniversary po. At sa kabiyak ng puso ni Tito, anniversary din po ngayon. Kaya ang susunod ko pong tatawagin, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para kay kapatid na Dory. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Napakatahimik nyo? Saya po ba kayo? Napakapalad po ng mga anak niya na sa gitna ng katahimikan ito yung matiim na nakikinig sa sino mang tumayo sa harapan at pinakikinggan ng mga niluluwal sa mga labi. Subalit yung mga anak niya na kaya tahimik ay inaantok, labanan po ninyo, hindi po sa Ama ito. Amen po ba? Sino nga ba ako? Napakapalad ko po, hindi lamang po ako, lahat tayo. Subalit sa ganang akin, dahil nga po ako nagbabahagi, talagang napakapalad ko pagkat hindi man karapat-dapat. Sino nga ba ang banal? Wala, di po ba? Lahat may kahinaan, lahat may kasalanan. Subalit sa Ama, hindi niya pinagmamasdan, kundi lahat ay tinatanggap niya. Di po ba? Napakapalad ko po na hindi man karapat-dapat, subalit isa sa napili niya upang maglingkod sa kanyang upasan. 8 taon ko na po bilang lingkod sa dakong ito, bilang alagad, August 27, 2007, nang ako po ay hirangin ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Papurit pasasalamat sa Ama, sabi nga po, hindi man karapat-dapat, subalit pinagtiwalaan niya. Kaya nga po samot dalangin ko sa Ama, yamang ako ay napili niya. Sa tuwi na ako ay patnubayan gabayan niya, puspusin ang kanyang banal na espiritu, pagharian niya buong katauhan ko, upang patuloy na makatalima at makatupad sa bawat panawagan at atas ng Ama ng ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Sapagkat kung sa bilang pagkatao po, hindi ko po magagampanan ang atas na ito. Sapagkat, sabi nga po, bilang pagkatao, totoong may kahinaan. Subalit kapag hiningi mo po ang patnubay gabay niya, sa tuwi na isisidlan kanyang kalakasan ng tibay katatagan. Sa tuwi na itinatanglawan ka ng liwanag na mula sa kanya. Kaya anuman ang mga pinagdaraanan, pagdalisay mang naturingan, kapag sa Ama ay inilagak na tuwiran, lahat ay makakayanan. Amen po ba? Ganyan po ang mga sa Ama ay tumatanggap. Talagang laging nakagabay, nakaantabay, laging binibigyan ng kalakasan, ng tibay katatagan. Kaya mga kapatid, halina sa piling ng Ama, sa Kanya ay manahan, tuwirang damhin ang bawat alay niya. Kailanman tayo'y hindi niya pababayaan. Nais ko pong papurihan at pasalamatan ng Ama sa pamamagitan ng awit. Sabi nga po, huwag niyong pakikinggan ang tinig pagkat di nga mainam. Subalit kung ang aawitin ay mula sa puso, at yun ang nais ko talagang sabihin sa Ama, naway maging kalugod-lugod ako sa pandinig ng Ama. Amen po ba? Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus.
sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may liwanag rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Ama, salamat sa'yo. Di man karapat-dapat, subalit ako'y napili mo. Nawa sa tuwin ay sidla ng tibay katatagan ako. Sa tuwin ay madama ko ang pagmimithi na makatupad makatalima sa'yo, upang di masayang ang ibinahagi mo sa bilang pagkatao ko. Salamat sa mahal na Apo Conching na tunay na kinalugdan mo, pinanahanan ng iyong banal na Espiritu. Sa pamamagitan niya, Ama ko, ako ay pinaspasan mo. Muli, Ama, walang hanggang papurit, pasasalamat sa iyo. Salamat, Ama ko. Salamat po kapatid sa paghandog niyo ng pasasalamat na awitin sa ating Panginoon. Purihin ng Ama. Inaantok na po yata ang lahat. Ang susunod ko pong tatawagin ay upang magbigay sa atin ng isang masiglang awitin at upang tayo maging handa pag labas ng ating minamahal na Apo Conching, gising na gising ang diwa. Sa dating buhay po, sila po ay umaawit sa ibayong dagat, sa ibang bansa, at ang tinutugtugan ay ang saliw ng mundo. Subalit ngayon po, eto po sila.
Pakinggan po natin ang kanilang paghahandog. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para kay kapatid na Mirna at kay Kuya Alan. Salamat, mahal na kapatid na Pilar, at salamat sa ating Panginoon. Purihin ka't dakilain, Ama. Walang hanggang ibinabalik ko sa iyo ang paborit parangal. Amen. Salamat po at muli ay mapagpalang umaga sa ating lahat. Nais ko po munang batiin ang ating mga minamahal na kapatid na Dory, kapatid na Mami Betchiko, sa bagong taong na isagsag sa kanilang pagsilang sa banal na Espiritu. Marahil hindi na po ako magbabahagi sapagkat batid kong marami pang nais tawagin ng Ama. Nais ko lamang po na mag-alay ng awitin sa ating lahat, lalo tigit sa ating Panginoon. Kaya po, kung hindi naman po kalabisan ay inaanyayahan ko po kayong makilahok sa pag-awit na ito. At ito pong awiting ito, lagi nyo pong naririnig. Siguro po, sabi nga bago mag-anniversary, kabisado na po natin. Ito po yung dating inaawit na ilan lamang po ang linya nitong awit na ito. Kapag ikaw ay aking kasama, tandaan nyo, ayon, ako ay masaya. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masigla. Ano po? Paulit-ulit lang po, kaya sumabay po kayo, umawit po tayong lahat. Doon po sa kalooban ng Ama na alam ninyong awitin. Kaya po, hinaanyayahan ko po ang lahat. Happy anniversary po, mahal na kapatid. At salamat, anak, sa kagalakang ito. Magsitindig po tayong lahat, wag po tayong mahihiya. Ihalay po natin sa Panginoon ang awiting ito. Di po ba kapag ikaw ay aking kasama, yun po ang panimula. Di po ba nakakagalak sa Panginoon? Happy anniversary mga minamahal ko mga kapatid. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Masaya. Kapag ikaw ay aking kasama, kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo. Aawit sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Jesus. Sisigaw sa'yo. Magpupuri sa'yo. Magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Galaw po ang mga katawan. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo. Aawit sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Itataas. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo. Sisigaw sa'yo. Magpupuri sa'yo. Magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan. Magpakailanman. Tayo bang lahat? Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Sa sobrang kagalakan, hindi mapigil na awitan kapag ang ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Awit po. Awit. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo. Aawit sa'yo. Sasayaw sa'yo. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo. Magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. ako ay masigla. Aawit
sa'yo. Aawit sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Itataas. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo. Magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Thank you, Lord. Aawit sa'yo. Sasayaw sa'yo. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo. Magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo. Sasayaw sa'yo. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo. Magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Kay saya sa piling ng Diyos. At dahil ngayon ay puspos ng kagalakan, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalako. May awit, May saya at papuri para sa Diyos, lahat din ng puso pinagpala niyang lubhang niya ay kapayapaan. handog niya Niya ay kapayapaan, handog niya kagalakan. handog niya Niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng kapayapaan, ay ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Di po ba? Handog niya ay kagalakan, kapayapaan, kalakasan. Tandaan niyo po, May saglak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Lahat din na puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay katapatan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Ama. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Ama.
Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Purihin ang Diyos! Salamat po sa Ama, sa galak na handog mo, at salamat sa aking pinakamamahal na kapatid. Salamat sa iyo. Thank you, Lord. Kay sarap ng dulot ng Ama. Amen po ba? Handog niya'y kapayapaan, handog niya'y kagalakan, handog niya'y kalakasan sa bawat isang sa ating lahat. Amen po ba? Kapag talagang damang-dama mo ang paghahandog sa Kanya, talagang mapapaindak ka. Napaindak po ba ang lahat? Gising na po ba kayo? At muli po, tatawag ako ng isa pang magbabahagi na nagdiriwang din po ng kanyang anniversary sa araw na ito upang ipahayag po sa atin ang kanyang pasasalamat. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para kay Mami Beth Chico. Salamat. Happy anniversary to you. Nag-request pa ano? 3 kami actually. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Happy anniversary po. Salamat po. Actually po, si Tita Gloria po yata isa si Tita Doris saka ako, kaya lang mas matanda ako sa kanila na 1 taon. Kasi 2007 sila, ako 2006 na mahirang bilang isang alagad. At tanda ko pa po yung, out of topic po ako, Tita Pilar, tanda ko po nang ako po ay mahirang, na dati po ay katulad nyo lang din ako, na tagasunod, na kung saan may misyon, sumusunod, dumadalo, hanggang sa nagkaroon po ng misyon sa Marikina na nandaluyan ng banal na espiritu ang mahal na Apo Kunching 2:00 ng madaling araw ng August 27, 2006. Noon po niya habang nagpapahayag ng mensahe, nilapitan po niya ako at binendisyonan po niya ako na ang wika po niya, tandang-tanda ko, simula sa araw na ito, gamitin mo ang mga palad mo sa paghahaplos ng karamdaman ng mga mahal mo sa buhay. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At kinabukasan po, pagkatapos ng misyon, nagpunta na po ako sa bahay ng isa naming kapatid na alagad na namayapa na, si Tita Irma. Kasi po, nung pong mga unang dekada ng gawaing ito, meron pa pong mga alagad na nanggagamot sa kanilang tahanan kasi nga po wala pang dambana. Isa na nga po doon si Tita Irma na malapit po sa aming tirahan at si Tita Mirna, sila po yung mga pinagkalooban ng banal na espiritu na manggamot sa kanilang tahanan. Subalit ng matindig na tong dambana na to, nahinto na po yun sapagkat ang lahat ng gawain ay na-center na dito sa ating dambana. Kaya po noon, dito na po ako nagpupunta. Habang ako po ay nagtatrabaho sa loob ng 1 linggo, inip na inip po ako sa araw ng Sabado. Sapagkat pag araw ng Sabado, yun po yung araw na ako ay pupunta sa dambana. Kasi nga po, Lunes hanggang Biyernes, hindi po ako nakakapunta dahil nga po ako ay may trabaho. Ganun pa man, pagka may misyon, tumatakas ako. Kung saan may misyon, hinahanap ko. At kahit po wala pang 5:00 ng hapon, tumatakas na po ako sa trabaho ko para makasunod po ako sa misyon. Ganun po yung istorya ng sa akin ay pagkakahirang. Hanggang isang araw po, ako po ay naghahaplos.
at na magbabendisyon sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tinanong po niya sa akin, kaya mo ba? Yun po yung tanong niya sa akin, kung kaya ko daw ba? Kasi nga po noon, pagkatapos po ng mensahe, lahat ng pasyente hinahaplos. May mga number po yung bawat pasyente, pag kayo nag-register, pagkatapos po yung mga alagad, nanduroon lahat, may mga upuan, kung saan po matapat yung number nyo, doon yun po yung alagad na hahaplos sa inyo. Nung naghahaplos po ako, tinanong nga po niya sa akin na tatagal daw ba ako? Sabi ko, opo, kakayanin ko po. Kasi dating buhay mo, nasa isa kang manggandang opisina, naka-aircon ka, ngayon naghahaplos ka ng mga kapatid mong may mga karamdaman. Sabi ko po ay, kakayanin ko po. Sa tulong po ng Panginoon, alam ko po na maisasadsad ko po ang gampaning ibinigay sa akin ng Panginoon. So ganun na po tumakbo, araw-araw, pagka-araw ng Sabato, nandirito na po ako, hanggang naramdaman ko po yung panawagan ng Panginoon na sapat na raw yung ginagampanan ko sa mundo. Siya naman daw yung paglingkuran ko. Hindi po ako nag-atubili na madami po siyang kaparaan ng ginagawa. Naroong napapanaginip ko, naroong sa katahimikan ng isip ko, parang naririnig ko siyang nagsasalita. Yun na po yung kasidhian ng kanyang panawagan sa akin na siya ay paglingkuran ko. Kaya po nung maramdaman ko ito, hindi na po ako nagdalawang isip. Nung pong school year 2006-2007, buwan po ng Hunyo, hindi pa ako dapat mag-express sa president ng college na magre-resign ako. Sinabi ko na po sa kanya, as early as June, Sister, tatapusin ko na lang po yung school year na to, magre-resign na po ako. Sabi po niya sa akin, ha? Bakit? Ang sagot ko lang po sa kanya, meron po ako nararamdaman. May panawagan na po sa akin ng Panginoon. Kaya po yung school year 2006-2007, tinapos ko lang po iyon para po ako ay makapag full time na sa ating Panginoon. Nakikita niyo na po ako kung sino ako sa dati kong buhay. Salamat po sa Ama. Hindi naman po naging mahirap sa akin sapagkat siya po ang kumilos talaga upang ako ay maakay na sa banal na lugar na ito. Gusto na rin po niya ako mamahinga kasi po pagal na rin yung isip ko. Mahirap din po kasi yung nagtatrabaho ka sa isang eskwelahan na may hawak ang mga teacher, may hawak ang mga bata, responsibilidad mo yun. Kaya pagdating po ng hapon, para po akong, yung pinalong hito. Na pagka pumalag ng pumalag, tapos biglang natahimik na lang, ganun po ako pagdating ko sa bahay. Para po bang ako'y pagod na pagod. Kaya po siguro sa pagmamahal sa akin ng Ama, binigay na sa akin ng pagkakataon na sapat na, tama na, mamahinga ka na, pero hindi totally mamamahinga ka, kundi ako naman ang paglilingkuran mo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Alam niyo po, ang paglilingkod po pala sa Panginoon huwag niyo pong isipin na naku, lingkod ng Panginoon, ang sarap ng buhay niyan. Naku, ang lingkod ng Panginoon, walang problema yan. Naku, ang lingkod ng Panginoon, sagana sa biyaya, iyan, lahat ng biyaya nasa Kanya. Hindi po pala. Sapagkat, sabi ko nga po, nag-post po ako ngayong umaga, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi parang nakahiga ka na sa bed of roses. Hindi po. Sapagkat, habang naglilingkod ka, patatatagin ka ng Panginoon upang at the end, malaman niya na talagang hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo. Ganun po. Hindi po puro sarap. Kundi sabi ko nga po, ang paglilingkod ay hambing sa ginto na kailangang madarang ka sa apoy para tumaas ang kalidad mo at tumaas ang appraisal sa pagiging ginto mo. Kaya hindi po kadali. Talagang madadarang ka sa apoy. At ano po yung mga pagdarang na to? Yung mga pagdalisay na tinatawag na dapat mong mapagtagumpayan. Nang ako po ay unang-unang mahirang na alagad, ang vigil po noon 6 to 9 para sa mga caps. Tapos po, hindi pala, 3 batches yan, 9 to 12, yung unang batch ng vigil. Ang kasunod po noon, 12 to 3. At yung pong 12 to 3, mga alagad po ang nagbibigil. Sa kagustuhan ko pong makauwi, pagkatapos po ng vigil,
naglalakad po kami dito, papunta po doon sa paradahan ng tricycle sa bahay pare, para masakay po kami kasi wala na pong dadaan dito eh. Kaya doon ko na po kayo talaga sasakay. Nilalakad po namin yan. Nasabi ko nga po sa inyo, napakaraming aso naming nadadaanan na tinatahulan kami ng aso at kung minamalas-malas ka, hahabulin ka pa. Kahit po 3:00 na, kahit po mag-uumaga na, nagsusumika po akong makauwi kasi meron po akong apo na papasok sa eskwelahan na kailangang 5 o'clock, gising na rin ako para maihanda ko yung kanyang mga pangangailangan. Ganun po yung mga pinagdaanan, mga sakripisyong pinagdaanan. At hindi po natatapos doon. Siyempre po malayo ang paligi. Kung kami pong mga taga-Baliwag ay mamamasahe, mga 150 po, yung pasahe namin one way. Lord, hindi po ako nagtutuos kasi gumagawa naman po kayo ng kaparaanan. Kaya nung unang-una po na hindi ko pa masyadong kilala, yung mga taga-Baliwag na nagpupunta dito, naghihintay po ako doon sa may flyover. Nagitiis po ako sa init ng araw. At kung 30 minutes, after 30 minutes, sa kami dadaan, salamat. May mga pagkakataon na 1 hour na, wala pang taga-Baliwag na dadaan para makarating dito. Imagine niyo lang po na nakatayo ka doon sa init ng araw, nagpapaypay ka para maghintay ka lang ng mga taga-Baliwag o sino mang manggagaling sa lugar na yon para malibre na kami ng pamasahe papunta dito. Kasi po pag hindi, 150 plus 150, 300 na po yung pamasahe. Yun po yung isa din po sa pinagbatahan naming mga alagad. Salamat po, hindi naman po kami, siguro po talagang pagdalisay. Kasi later on naman, binigyan naman kami ng Panginoon ng mga kapatid naming may sasakyan na pwede naming pakisakayan. Yung pong vigil, nakasama ko po si Tita Bioli, Golden Bee, na meron silang malaking sasakyan, kaya hindi na po kami naglalakad para kumuha ng tricycle. Meron na po kaming regular na nasasakyan. At yung pagpunta po dito, marami na rin po, sila Tita Grace, sila Tita Bebot, minsan sila Tita Bioli Chongson, pero sila Tita Bioli pong Golden Bee, madalas pong nagpupunta, kaya hindi na po nagiging masyadong problema para sa amin. Mga kapatid, hindi po ako nagtutuos. Pinaliliwanag ko lang po yung talagang mga sakripisyo na pinagdaanan ng isang alagad. Na bahala na po kayo kung pagpapahalagahan ninyo, kung mamahalin ninyo kami, bahala na po, depende po sa damdamin ninyo. Ganun po, pumapasok pa po ako noon, kaya nga po, sabi ko nga po, ayun nga po, nagdesisyon na po ako, iniwan ko na yung trabaho ko para makapag-concentrate na po ako ng paglilingkod sa Kanya. So, hindi naman po pinabayaan ng Panginoon, kahit po wala ng trabaho, binibigyan pa din ng biyaya para kami ay makasurvive sa bawat araw na kami ay naglilingkod sa Kanya. At kuha nga po kaya ako nakarating dito dahil po sa apo ko na may sakit sa balat. Nung pong mga panahon na nanggagamot kami, na ginagamit kami ng espiritu para magpagaling din sa kanyang kalooban, alam niyo po, pag po yung number na natapat sa akin, lagi pong natatapat sa akin yung may sakit sa balat. Yung po bang halos ay yung buong katawan ay kumakatas, nangangamoy, nagnanana, yung po ay pagkatapos pong banyusan, pinapahiran po namin ng aksibal yon kasi po yung aksibal, yun po yung nakagaling sa apo ko, kaya gumaling yung kanyang sakit sa balat na puro sugat siya. Talagang napakabait ka ako ni God. Bakit lagi sa aking natatapat yung mga ganong karamdaman na talagang sobrang sugat sa buong katawan ang kanilang dinadana sa kanilang katawan lupa. Pero hindi po ako sumuko. Tinake ko po iyon as a challenge kasi alam ko po na bahagi po yun ng pagdalisay sa akin ng Panginoon. Marami pong mga kaganapan na talagang as much as possible, pinakita ko sa Panginoon na ako'y sumuko at isinuko ko na ang aking sarili alang-alang sa kanila. Alam niyo po, wala pong nasayang. Wala pong nasayang sa lahat ng pagbabata. Bakit po? Binago po ako ng Panginoon sa dati kong ugali. Na sa dating ugali, sabi ko nga po, walang kinakatakutan. Yun po talaga ako. Kaya po pag merong discontentment ang mga kasama kong guro sa paaralan, sa akin po nila sinasabi, kasi ako po yung speaker doon sa presidente, ako lang po yung may tapang na ganoon. Kaya po, yun po siguro yung isa sa mga kaparaanan ng Diyos kung bakit ako inakay dito. Natanggal na po sa akin yun, yung sobrang tapang na yan. Unti-unti na po niyang tinanggal, although hindi naman totaling mawawala iyon
may trace pa din, may bakas pa rin. Kaya lang ang kamandag, hindi na ganun katindi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Binago po niya sa akin yun. Sabi ko nga po sa inyo, wala po akong pinangingilagan. Kahit po yung asawa ko, hindi po ako natatakot sa baril. Kahit po sa 6-footer, hindi po ako natatakot sa kanya. Pag po hindi po kami nagkakaintindihan, talagang dinedeer ko siya. Gusto ko talagang ipamukha sa kanya na may tapang ako, hindi mo ako matatalo, hindi ako patatalo sa'yo. Ganun po ako sa dati kong ugali. Binago po ng Panginoon yon. Ngayon po, hindi naman po maiiwasan sa mag-asawa na hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero wala na po yung bungangaan. Nawala na po yung talagang sigawan, na halos talagang mawala ka na sa ulirat mo dahil ang naghahari sa'yo, yung galit mo. Ang sabi nga po, nabasa ko daw po talaga daw pong pagkagalit ito lahat daw po ng masasakit na salita lalabas dito Sangayon po ba kayo doon? Meron po bang galit na tao na hindi nagsasalita ng masakit sa kapwa? Hindi po ako natatakot sa kanya. Kahit po, alam ko na may tapang din siya, lalo po akong hindi po ako nagpapatalo sa kanya. Ngayon po, binago na po ng Panginoon. Sabi ko nga po, hindi maiiwasan ng hindi pagkakaunawaan. Pero, para patunayan talaga, na meron na siyang ginawa sa buhay ko. Apo, sandali, tatapusin ko na lang po ito. Meron siyang ginawa sa buhay ko. Pag po dumarating kami sa puntong ganon, sinasabi ko na lang po, Jesus, King of Mercy, I trust in you. Pag po hindi pa rin tumigil, susundan ko po ng 3 Ave Maria Purissima, Simplicado Concebida. 3 sunod-sunod po yon. Kumikilos po ang Diyos para po kaming binusan kapwa ng tubig na bagong galing sa freezer. Bigla po kaming tatahimik pareho. Yun po ay isang hiwaga ng Panginoon na nais niya kasing baguhin sa akin. Kaya kung tatanungin niyo po ako sa dati kong ugali, hindi po ako nahihiya sa inyo. Inahon po ako ng Panginoon sa putikan dahil sa marami kong mga pag-uugali na hindi ka nais-nais sa Kanya. Salamat. Salamat sa Kanya. Hindi naman siguro siya nabigo sa akin kasi nga po, katulad po ng sinabi ko sa inyo, kung meron man pong trace sa personality ko, kung gaano ako katapang sa dati kong buhay. Pero, subalit, nasisiguro ko naman, unti-unti naman niyang binago yung attitude ko, yung behavior ko, yung pag-uugali ko, na ito po ay isang pribilehiyo na natanggap ko sa banal na lugar na ito sa tulong ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya ito po ang tahasang sinasabi ko sa inyo. Kung hindi po ako naakay ng banal na Espiritu ng Panginoon sa banal na lugar na ito, at nanatili ako sa ganung ugali, 100%, pag natigok ako, doon ako pupunta sa apoy ng impyerno. Kaya salamat, habang may panahon, habang hindi pa naman ako katandaan at naikikilos ko pa yung mga paa ko para makarating ako dito, ginanap na ng Panginoon ang pagbabago sa aking sarili. Kaya patuloy ko itong pinaghahandaan, na nawa kung dumating yung takda, isa lang po ang objective ko sa buhay ko, makapiling ko siya sa buhay na walang hanggan. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Ama. Salamat po, Mami Beth, sa paglalahad niyo po kung sino po kayo noon at sino na kayo ngayon. May natutunan po ba tayo? Kung gayon po, inaanyahan na po ang lahat na tayo po'y magsitindig at sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.